ay naubos na. Kaya naman itinoon ng buong sangkatauhan ang pagkakaroon ng solar power bilang bagong pagkukunan nito ng enerhiya. Matapos ang halos kalahating siglo ng pagpaplano at paghahanda, isang solar energy system na may lawak na 50,000 kilometers ang itinayo sa paligid ng 3 orbital space elevators upang mabuo at maitayo ang ganitong uri ng structure na magbibigay sa lahat ng kakaibang uri ng enerhiya. Ang lahat halos ng bansa ay hinati sa tatlong pangunahing power blocks. Ang International Economic Alliance na sumisembro sa United States ay tinawag na Union. Ang mga bansa namang tulad ng China, Russia at India ay bahagi ng tinatawag na Human Reform League. At ang binasaga namang European Cooperative ay tinawag na AEU. Dahil sa malaking bahagi at sukat ng orbital elevators, ang protektahan nito ay lubhang napakahirap. At kung pagmamasdan ang itsura nito, labis itong napakaselan. Ngunit maging sa gitna ng pangangailangan, ang mga kasabing ito ng power blocks ay patuloy pa rin sa malawakang pakikilaho, alang-alang na rin sa tangalang kasikatan ng kanilang mga bayan. Oo, kahit na sabihin ng nasa ika-24 na siglo na tayo, hindi pa rin kayang turuan ang mga tao para magkaisa upang sabilitang pag-isahin ang hindi nagkakaunawa ang mga bansa o uri. At kayang mobile suit na kilala bilang Gundam, sila ang ginaguri ang paramilitary organization na tinatawag na Celestial Being. At upang tuluyan ang wasakin at purahin sa magpuntuang tigmaan, itinakda nila ang isang uri ng pagkilos na hahamon sa lakas at anumang lahi, bayan at paniniwala. Yan na naman. Isang ulit lang pinalabas yan ah. Luis, talaga bang totoo yan tungkol sa mga celestial being? Ah? Talaga bang may mga ganyang uri ng tao na walang pakialam kahit wala silang mapala sa gagawin nila? Siguro, gusto lang nila magkawang gawa. Oh, hintayin mo naman ako! Sila pala ang may kagagawa ng pagpigil sa mga terrorist na sumalakay sa Pillar of Heaven. Yan po ang sinasabi sa balita, sir. At ayon po sa ilang pahayag, ang celestial being na ito ay nagtataglay ng kakaibang uri ng sandata, ang Gundam. Makikita sa video ang isang di kilalang mobile suit na nakuna ng ating militar. Gundam. Ang sinasabi nating state-of-the-art prototype ay napabagsak niya ng ganun-ganun lang. Sa palagay ko isang bantayan para pigilan tayo sa paglikha ng mga makabagong sandata. At hindi lang yan ang problema. Pagkatapos ng pagyayaring yon, nalaman ng lahat na sobrang itinalaga nating puwersa sa orbital elevator. Higit sa napag-usapan, higit sa napagkasundo ang bilang. May natanggap din naman tayong report na ang Union at Human Reform ang siyang dapat nating sisihin. Pero lubhang napaka-imposible lang makalikha pa ng palihim ng isang makabago at advanced na mobile suit, lalo na't kailangan natin ng tulong pinansyal. Tama ka. Tsak na may tumutulong sa paramilitary organization na yan. Magkaganon man, wala tayong matibay na impormasyon na masasabing sila ay tinutulungan ng isang intelligence service o kilalang organisasyon. Isang bagay lang ang pwede natin matiyak. Na ang paramilitary organization nito, ng Celestial Being, ay nagtataglay ng kakaibang uri ng mobile suit na higit na malakas at makapangyarihan kaysa sa ating Gundam. Mobile suit. Gundam. Wakasan ang digmaan sa pamamagitan ng isang makapangyarihang pwersa. Alam mo, David, tila gusto nila tayong palitan sa ating mga pwesto. Sa palagay nyo kaya seryoso sila sa pahayag ngayon, Mr. President? Wala na tayong panahon para umatras. Nakailang tayo sa hidwaan at gulo ng ilang mga bansa. Pero yun ay dahil sa kapakanan at kaligtasan na ating nasasakupan. Hindi isang pagkakawang gawa ginawa natin yun. Natigiya ko pong malalaman din natin ang kanilang tunay na layunin. At kapag dumating na ang oras na yon, ipapataw natin sa kanilang kakaibang hatol. Oo, tama ka. 10 taon bago tuluyang kumana ang orbital elevators, nanumbalik ang lakas at tatag ng ating ekonomiya. Lahat halos ng channel sa buong mundo tayong pinag-uusapan Isang misteryosong organisasyon.
Ipinahayag sa buong mundo ang layuning wakasan ang kasalukuyang digmaan. Pero tulad ng dati, hindi pa rin naniniwala ang mga tao na totoo tungkol sa atin. Eh di gumawa tayo ng paraan para maniwala sila. Malalaman lang nila ang tunay na halaga ng celestial being sa pamamagitan ng ating mga gawain. Wang Liu Mei. Magandang umaga sa'yo. Pangalawang mission na namin. Wala ka bang balak bumalik sa army? Balita ako, magulo sila doon ngayon. Gusto ko munang tuklasin ang tunay na kakayahan ng Gundam. Lubhang kakaibang mobile suit na yan. Ang panlabas na katangian pa lang nito ay nagdudulot ng pagkasira sa radar, communication devices at electronic devices. Ang liwanag na yun, ang sa palagay ko'y dahilan ng lahat. Ano, Katagiri? Ano sa palagay mo? Sa ngayon, ang tanging masasabi ko lang ay isa yung special particles. Posibleng ang liwanag na yun ay nagmula sa mga nabubulok na photons. Special particles, ha? Hindi lang naman dahil sa particles. Sa tingin ko'y may tinatago pang lihim ang unit na yun. Umiibig ako. Sa galing at lakas ng Gundam na yan. Lieutenant Graham Aker, Engineer Billy Katagiri, may utos po sa akin pabalikin kayo sa M-SWAT. Sige, susunod na kami. Ang ikalawang mission ay magaganap na sa loob ng 3,300 hours. Inuulit ko. Ang ikalawang mission ay magaganap Idadaan sa testing ang lahat sa gitna ng digmaan. Malaking kalokohan yata yan. Para maging handa sa hinaharap, kailangan suriin ang kakayahan ng Gundam. Tama ka, naiintindihan ko nga yan. Pasensya na kung masyado kayong nalalagay sa panganib. Sumiragi, wala namang problema eh. Ginagawa namin ito dahil gusto rin namin. Napakatapang mo. Kailanman hindi ako naging mahina. Sige, Sumiragi. Ang kabataan nga naman. Ptolemeus, nakasecure ng container sa tama nitong posisyon. Kyrios, oras na para magtungo sa catapult. Ang Ptolemeus ay kasalukuyan ang nasa catapult mode. Nasa oras na! Nasa oras na! Geo System Exit Repose Mode. Priority para kay sets na FJ. So, paano? Handa ka na ba, partner? Nasa pwesto na nakalap na sa linear field ng Kyrios. Prepare to launch. Inililipat ng timing sa Kyrios. Nasa akin na ang kontrol. Kyrios, Hallelujah Haptition, ready to launch. Bumubukas na ang hatch! Bumubukas na ang hatch! Exia, Dynamex! Kumanda na sa pag-ibad! Kumanda na sa pag-ibad! Nakapwesto na sa catapult ang Virtue. Nasa pwesto na walang rate sa linear field. Ang launch timing ay nililipat na sa Virtue. Roger, Virtue, Tierra Erde, launching. GM Particles, pinagagana na! Pinagagana na! Extra, sets na FJ. Ano man sandali patungo na sa ikalawang misyon. Dynamex, lock on Stratos. Nakanda na. Ang Gundam. Oo. Sila ang mga special unit na magsasagawa ng anumang layunin ng celestial being. Ang GN particles ay nasa maximum dispersion na. Makakawala na rin sa frontal region.
halos ilang ulit na namin ginagawa ito, pero... Narating ko ng descent point. Sinisimulan ko ng atmospheric re-entry. Tiarya, ibang klase talaga ang tapang ng isang ito. Kapitan, may nadetect po ang sensor ng isang bagay na papasok sa ating atmosphere. Ano? Bakit wala mo nababala tungkol sa bagay kaya? Ipapakita ko po sa malaking screen. Yun ay. Ang mga Gundam. Commander. Kung gano'n, ang mga unit na yun ay kaya magsagawa ng atmospheric re-entry nang sila lang. At saan sila nakatakdang lumapag? Sandali lang po. Ayon sa kasalukuyang trajectory, sila po ay nakatakdang lumapag sa Eastern Ceylon, sa Southern India. Malapit-lapit yun sa ating teritoryo, Commander. Abak talaga. Gusto nila tayong puro hiwasukan at pakialaman. Virtue, ibababa ko ng dispersion ng GN particles patungo sa normal mo. Yan ang aking Kilios. Oo, alam ko. Nandito na magsisimula ang aming misyon. Narito na siya, Sexta. Si Hallelujah at Tiaria. Nakita ko na sila. Papunta na ako sa rendezvous point. Papasok sa unang bahagi. Nagsagawa na ng pagsalakay ang celestial being. Saan ito patungo? Sa Southern India po, patungo sa dating kilalang Sri Lanka. Isla ng Ceylon, kung saan naroon ang Human Reform League? Sagutin natin yon ayon sa napag-usapan. Opo. Hindi rin naman siguro masama. Pagkakataon na para mapasakamay namin ang mga unit na yon. Sa ngayon ay nasa gitna ng malaking kaguluhan ng isla ng Ceylon. Ang mga bayan ng Sinhalese at ang Tamil ay kapwa nasasangkot sa isang malaking digmaan. Ang matagal ng hidwaan ito ay nagugat pa noong ika-20 siglo. Kaya naman ang celestial being ang siyang tatapos ng digmaang ito. Bakit kailangan nila mag-away? Dating Sri Lanka, ha? Ang alam ko, ang Human Reform League ang siyang tumutulong sa Tamil sa halos nakaraang 10 taon. Oo. Sinasabi nilang nais nila yung magkaisa ang dalawang bayang yan. Pero sinungalingan lang yan. Dahil ang totoo, gusto lang nilang matiyak na ligtas ang kanilang solar energy pipeline na nasa ilalim ng karagatan. At ang lugar na yon ay sakop ng bayan ng mga taga-Tamil. Ganun pa man, dahil sa pakikialam ng Human Reform League, lumala ang kaguluhan at ang buong bayan na sumasakop dito ay nauwi sa anarkiya. Ano pong may paglilingkod ko? Ganito, sabihin mo sa kapitan na magbago ng ruta. At kung pwede, Pakihanda niyo ang aking flag. teka, Graham, delikado yung gagawin mo. Alam ko ang ginagawa ko. Inaasahan ko ipamamalas yung inyong galing sa misyong ito. Depende yan sa bawat isa. Asahan yung gagampanan ko ng tama ang aking misyon. Aasahan ko yan. Cessna, narinig mo ba ako? Sumugat ka, Cessna! 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 Ang Gundam. Sabi mo,
ang target. Alam kong magiging napakasama ako sa gagawin kong ito. Pero... yan ang kahulugan ng pagiging celestial being. Virgil, isasagawa ng pag-ubos sa mga natitira pang target. Tapos na, Cessna. Maraming salamat sa tulong, ha? Sa mga naubos na ang halay ng depensa, oras na ng paninigil! Patay na ginagalit mo ako, ha? Cessna. Ito ang tunay na kahulugan ng pagiging ganda, Meister. O ano, nakita mo? Oo, nakita ko kinuwi. Sabi na nga be, siya si Ayola Shenberg. Pero, mahigit 200 taon ng patay ang tao niyang kinuwi. May nakita mga celestial being? Nakailamta sa away ng 2 bayan sa Sri Lanka at pareho nila itong winasa. Yung 2 bayan ang kinalaban nila? Sa ginawa nilang yon, hindi malabong magalit sa kanila mga tao. Ano nga ba talaga ang tunay na layunin ng celestial being? Kalokohan. Talaga bang iniisip nilang sa isang simpleng pakikialam ay magagawa nilang wakasan ng 300 taong digmaan? Hindi lang isang beses. Makikialam tayo hanggat kailangan. Hanggat may mga digmaan, nakatuon sa atin ang galit ng lahat. Ang katotohanan sa pagiging celestial being, tayo ang magsisilbing sakit na siya namang maghahatid ng pagbabago. Anong nangyari sa Exia? Huwag mo sabihin na pahama. May binaligan na siya. Ito ang unang matinding misyon niya. Kailangan niya lang makapag-isip. Hindi ko pa rin maintindihan. Bakit sa tinaguri ang gandang Meister? Human carrier? Sa airspace na ito?